Oh my God. Guys, parang hindi na to ano. Parang pati ako nililipad. Pati ako nililipad na. My God, look at my umbrella. Hi guys, welcome back to my channel. It's another day here in Japan. And kung makita nyo umaambon, no, kaninang umaga, sobrang lakas ng ulan kasi merong news kahapon na may malakas daw na bagyo na dadating. So, hindi ako nakalabas kaninang umaga. Lumabas ako ngayon na hapon na. Medyo maambon pa rin pero ilalaban na natin guys. So, this is my outfit for today. Nabili natin to sa GU, yung white na polo. And then, itong pants nabili ko lang sa Lazada. And of course, my shoes. And GU bag na paulit-ulit. So, ang atake natin today as a tito lang. Lumalakas yung ulan. Wait lang guys. So, yun. Ang pupuntahan sana natin ngayon is called Jimbucho, which is a book town here in Tokyo. Marami dong mga bookstores, cafes. Tapos sabi nung kilala kong Korean, si Kim, kasi nagpunta rin siya doon, marami daw doon mga arts. Pero with this kind of weather, I'm kind of thinking if itutuloy ko siya. Lakas na ulan, wala akong payo. Sige, ituloy na natin. Total, nandito na tayo. 30 minutes ang biyahe. So, we will take the Uedo line, yung malapit na line dito sa hotel namin. And then we will transfer to Blue Line. Mita line. First time ko sasakay dito sa Blue Line na to. Zero. Sige. Oh my gosh, I need some umbrella. Hindi giving yung ulan. Yan na, medyo maalon yung karagatan. Medyo malakas yung hangin din today. Itong pink line ng Uedo line, more on siya, no? Parang feeling ko more on mga local yung gumagamit nitong train station na to. Itong pink line. Hindi siya like super matao. Ayan. At least na-experience natin both yung super busy na mga train stations and also the quieter stations na usually local people yung gumagamit. Meron ding Asako sa line, letter A. But dito tayo sa letter E, Uedo. Wala na yatang laman yung card ko. Meron pa. 823. Kuramay. We have to go to Kasuga. No, not that one. Dito. Sige, so dito tayo sa Kuramay. Pumunta tayo sa Kasuga 7. So from 11 to 7. May dumating na train pero pakabilang side siya. Ayan. Tokyo on a rainy day. Gusto ko na nga lang mag-chill na lang. Ganon kasi maulan na, tapos magkape-kape ka na lang. Kaso uwi na tayo bukas. Nang hapon pa naman. Meron pa tayong umaga, tapos spare tomorrow. Kaya sabi ko, sige, i-push ko na to kasi hindi ko pa ito napupuntahan like Jimbucho. Baka maganda and something interesting kasi hindi ko pa nakikita to before. Diba itong station na to, Uedo Line? Kahit busy na sa JR Yamanote, busy sa Ginza Line, pag sumasaya ko dito, hindi siya busy. No? So, kung gusto mo ng parang, ang Asako sa kasi medyo tahimik siya na area, no? Especially yung hotel ko ngayon kasi medyo mas malayo siya sa train station. So, ito, kung gusto mo ng medyo tahimik na Japan, feeling ko nga ang Asako sa is perfect siya for introvert. Hulog ba yan? Try nga natin. Ayan. Dahil
konti yung tao dito, nagagawa ko yung ganito, yung ilalagay ko yung camera ko sa kabilang side kasi hindi puno yung station. Ayan, emote-emote tayo na kunyari aesthetic. Parang as a solo traveler and as an introvert. Okay guys, so dumating na tayo dito sa Kasuga Station. Kasuga Station ng Uedo Line. And then lilipat tayo ng Mita Line. Kasuga Station pero Mita Line. Then maglilipat tayo ng train sa Blue Line. Ayan, meron namang arrow dito. Ayan. Mita Line. Okay, so nandito tayo sa Mita Line to, Blue Line, Mita Line. Nasa Kasuga tayo. Kailangan natin makapunta sa Jimbucho. Wala, di ba? Wala dyan. Hanapin natin sa kabilang station. Ito lang, dalawa lang siya. Kasuga to Jimbucho. I-10. Nasa I-12 tayo to I-10. Tapos dito daw siya sa area na to. Megoro. Ang last na line niya is Megoro. Parang narinig ko na rin yung Megoro, no? First time ko makasakay dito sa Mita Line, Blue Line. Or sinabi ko na kanina. Sinabi ko na yata. Gusto ko lang ulitin. Ito guys yung Mita Line, di ba? Yung dalawa lang yung nag-aantay dyan sa area na to. Tapos dito, ay meron naman. Pero konti lang. Hindi talaga siya busy station. Pati itong Mita Line na Blue Line, hindi siya super busy. Kasi sa mga, for example, JR Yamanote Line, Green Line, yung Ginza Line, yung Orange Line, no? Parang laging busy yung mga train stations na yun. Pero ito mga, parang subway lang, no? Parang mga metro stations lang. Mostly mga local lang. So, medyo patay na oras pa kasi 4:25 pa. So, hindi siya ganun kamatao. Actually, kahit naman rush hour na sumasakay ako ng Uedo Line, parang hindi rin talaga siya like super napupuno, no? So, ito yung mga exits nila. A6, Iwanami, A7, Books. Sige, dito na lang tayo para marami silang bookstore street. Ayan. A7 na lang tayo. Jimbucho 101. Okay. Wala ko masyadong research for today's vlog kasi sabi ko nga, di ba, I plan naman, pero gusto ko parang half planned lang. Gusto ko may mga element pa rin sa travel ko na I don't know and I'm surprised. May mga bago akong ginagawa. So kagaya nito, itong bookstore na to, Jimbucho. Wala ko masyadong research na ginawa para surprise. May element of surprise tayo na makikita. Ay, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan, guys. Hindi ko naramdaman kasi nasa loob tayo ng subway kanina. And guys, bumili na ako ng payong. Bumili na ako ng payong dati sa kakadating ko lang dito. Tapos, nakalimutan ko sa hotel. Nang pag-check out ko, hindi ko siya nadala. But yeah, guys, nabili ko ito mga 250 pesos, ganun. Ayan na pala yung mga bookstore yata. Ayan guys, lakad-lakad lang tayo ang lakas ng ulan. Pero ang saya maglakad sa isang lugar na hindi mo alam. Tapos umuulan pa. Wait lang, parang gusto kong i-IG story ito. Ayan, lumalala na yung ulan, guys. Parang may masarap na coffee shop. Ay! Parang sarap kumain dyan, no? Tapos meron din cafe dito. Ay, parang cute yung cafe. Ang daming tao.
Ay, ayan. May mga ganito sila dito, oh. Mga picture frames. 1.5 yen, 2.2 yen. Cute. Paperback cafe. Ay, parang maganda to. Parang cafe tapos book cafe. Parang ganun, no? Hala, wait lang guys. Parang hindi na giving yung ulan. Masyado nang malakas. Wait lang. Alam mo, hindi ko lang nararamdaman na maitim na ako dito sa Japan. Okay, let's continue walking. Medyo tumitila ng konti. Ay, actually may mga shops din pero closed. Parang closed, no? Walang ilaw eh. Ayun, no? Or because of the bagyo. No? Probably because of the bagyo. Kasi today supposed to be, meron dapat akong sushi making class. Na-mention ko sa last kong vlog, no? Supposed to be, meron akong sushi making class ngayon with Cloak. Parang they want me to try a new activity here na para mag-bake ng sushi. Tapos parang interesting. So sabi ko, sige, go. Tapos biglang na-cancel kasi nga may bagyo. Ayan. Para meron naman tayong video na hindi tayo nakahawak sa camera. Ayan. So this is Jimbucho, guys. Rainy day in Tokyo. Okay yung area, tahimik. Tapos may mga cute shops lang, cafes. And then, ayun yung mga bookstores, even mga shops, pero unfortunately sarado sila. Ang arte ng sarado. Unfortunately sarado sila today. Hala, wait lang. Malakas yung ulan, nababasa yung camera ko. Ayan. Lumalakas na naman yung ulan. Sige. Laban lang tayo. Feeling ko kung hindi malakas yung ulan, and then, mga autumn, ganun. Parang ang sarap lang umaura-aura dito, guys. Puntahan nyo siya kapag mga malamig na panahon, tapos naka-outfit kayo. Cute yung area. Ayan, no? Ayan. Ayan, diba? Very cute area. Ang sarap lang dito maura-aura, tapos kape-kape kayo with friends. Chill day in Tokyo, ganyan. Pero gusto kong makita yung as in yung mga bookshops nila kasi dun siya famous eh. Hindi ko ba nakikita yung as in puro mga books? Lakad-lakad pa tayo. Ay, shucks. Lakad-lakad pa. Ala, mahangit. Lakad-lakad pa tayo. Ay, may ABC Mart. Guys, pati dito sa Jimbucho may ABC Mart, no? Hindi nawawala ang ABC Mart. So yun guys, pumasok ako in one of their stores. Kasi medyo malakas yung ulan. Ay, may mga ganito pa sila. Naabutan niyo ba yung ganito guys? Yung parang cassette. Naabutan ko pa ito eh. Nung mga bata kami, ganito pa yung mga pagpapatugtog namin ng mga music. Diba? Good old days. Ayan, may mga cute stuff lang sila dito. Cute. Ayan, meron silang vintage tote bag. Ito, oh. Ayan, vintage tote. Magkano to? Walang presyo guys eh. Walang price. Ayan. Ay, cute. Tapos meron sila ditong priceless. Ay, sorry. Ako pala yun, sorry. Bayo. Ay, ito. 3,300 yen, guys. So, mga 1,200 pesos. Ito. Check na natin. Di ba? Gusto niyo yung outfit ko na may kasamang payong? Ay, bagay. Di ba? Ako na lang din yung ako din yung nagsasabing bagay sa akin na parang hindi nakakatuwa yung ganun. Self-affirmation. Self-love. Self-care. Self-doubt. Charing. Bawal yung self-doubt. Dapat meron tayong self-confidence. Ay, cute naman ito. Ay, wood pala to. Tapos dito.
Wood to. Parang wood. Ito guys, 2,640 yen. Mga 1,000, no? Ito si Team OA. Ito si Team Nonchalant. Charing. Nonchalant ba tayo guys? Nonchalant naman ako, pero kapag may gwapo, nagiging OA. Charing. Nagta-transform. Ano yan? Petites Roche? Roche? Ano mo basahin yan? Ano yan? Parang crayons? Ayan. I think kung parang mahilig ka sa mga drawings, arts, paintings, no? Ayan mo. Acrylic basic, Liquitex. Ayan. Para to sa mga artist. Cute na mga postcards. Yes, nag-search ako ng mga pwedeng puntahan na bookstore. Ito yung unang lumabas, the Iseido Bookseller. But unfortunately, they're closed. Maybe because of the typhoon. Yan, meron kasing typhoon dito, so baka nga naka-close sila. May isa pa akong na-research ulit na malapit lang. Puntahan natin. Teenagers may come and go. Guys, apparently, sarado din yung isa kong bookstore na nahanap. So baka nga sarado sila ngayon dahil bagyo. Magkape-kape na lang tayo. Medyo open pa yung mga cafes eh. Actually, yung unang bookstore na pinasukan natin, may cafe sila sa 3rd floor. Maganda sana kasi overlooking. Parang nasa 3rd floor, tas pwede kang tumitingin lang sa labas, may salamin, ganun. Kaso bawal daw kasi mag-video doon sa cafe. Nagpaalam kasi ako, like, before ako bumili, sabi ko, pwede ba mag-video dito? Like, bibili ako, kakain-kain, hindi daw. I'm not sure bakit. Siguro kasi gusto nila i-preserve yung beauty. Charot. Bawal nyo makita, guys. Private property. Charis. Sabi ko, ay, sige, wag na kasi hindi ko kayo masasama, no? Magkakape lang ako doon, walang camera. Okay lang? Sige, me time muna ako. Charis. Saan tayo? Tara, hanap na lang tayo ng cafe. Magkape na lang tayo. Wait lang, magsa-search ako ng best cafes here in Jinbutsu. So yun guys, there's even a book hotel dito. Oh. Book hotel. Manga art room. Ay! Feeling ko yung mga rooms nila parang ang theme, mga manga, ganun. No? Kung mga fan kayo ng manga, oh. Pwede kayo magstay dito sa book hotel. Ayan siya. Malaki. Ayan, no, nakastay ngayon yung family nila. Cute. Ay, ayan. May mga ano pa dito, bookstore. Mga makalumang ano, no. Ayan. Kung gusto niyo mag-travel back in time, no. Tapos yung mga panahon pa na manga-manga, yung nagbabasa ka pa talaga kasi wala pang mga Netflix and chill. Actually guys, may mga cafe lang na ganun, oh. Oh, pack. Ay, parang maganda rin dyan, no? Overlooking lang, tatambay lang tayo sa may salaming para kita natin yung area na to. Yan, this is the Jinbutsu area. Menya Fokomasu. Isang ganda ng mga ganitong streets sa Japan, no? Ayan, no? Yung mga very local street lang talaga. Sayang sarado to, oh. Parang restaurant. Actually, ayun yung main highway. Doon ako naglalakad sa may main highway dyan. Tapos every time kasi nakakakita ko ng mga ganito, interesting street, gusto ko yung pinapasok ko sila. Mahilig kasi akong pumasok. Charis. Mag-ingat lang sa pinapasukan, charis. Ayan, di ba? Ang cute kasi kapag mga ganito, mga tiny streets. Oh, di ba? Parang another world. Char.
Ang saya talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag na lang kayong mag-itinerary. Mas nai-stress ako kapag may hinahanap akong lugar. For example, nag-search ako sa Google, tas may mga nire-recommend siyang bookstore. Mas nai-stress mo lang siyang hanapin. Wag ka na lang mag-itinerary sa Japan. Maglakad-lakad ka na lang. Mas nare-relax ka pa. Kasi wala kang hinahanap. Tapos pag may nakikita ka, wow, na-appreciate mo. Ang cute nito. Ang cute. Ang ganda, no? O, di ba, nasa itinerary mo ba yan? Di ba, wala naman yun sa Google. Maglakad ka na lang, mas marami ka pang makikitang maganda. So yun guys, nagstay muna ako dito sa cafe called Miyabe. And ito yung name ng cafe, Miyabe. Na-search ko kasi sa Google, mataas yung rating niya. Then, order ako ng caramel macchiato. Then, nagpa-recommend lang ako kay ate ng masarap nilang pastry. So, hindi ko lang yung pangalan. Naka-Japanese kasi. Ayan. Sabi ko kung ano lang yung masarap nilang pastry. So, ayan. Ang bill ko, mga 1,500 yen or mga 600 pesos for both. Ito na yung order natin, guys. Mukhang masarap. Parang fluffy, no? Fluffy, and then may syrup. And of course, the coffee. Let's go! Gusto niya yung mga may paganong-ganong pa ako, ganun. Akala mo talaga aesthetic na tao. Pangit naman. Pangit naman yung kinakalabasan. I love it. Yung mga Japanese friends ko, yung nakilala ko sa Siam Reap, kung naalala niyo, may Japanese ako. Tapos yung nakasama ko ng isang araw, tapos yung isa ko po nakilala sa Thailand. Yung mga story ko sa Japan, nila love nila. I like it. Very supportive. Very supportive kasi nandito ako sa country nila. So yung mga stories ko, nila love nila lagi. Kapag normal na story ka naman, hindi naman sila madalas. Nagla-love sila pero paminsan-minsan lang. Ito parang lahat ng story ko nila. They love their country, support their own. Yung nakilala kong Japanese sa Cambodia, wala pa siya dito sa Japan. Yung IG story niya nasa India. Di ba sabi ko na magkita kami dito sa Japan sana, pero wala pa siya dito sa Japan. Nasa India naman siya ngayon. Mahilig siya mag-explore ng mga exotic places. Mga exotic yung gusto niyang country. Let's eat. Try natin to. Mukhang masarap talaga to. Yung amoy niya pa lang parang, nakikita niyo ba guys? Gusto ko makita niyo para magutom kasi kayo. Lapit pa ganyan. Eh, nakatalikod naman si kuya. Ooh! Kita niyo yung usok guys. Ang ganda ng usok niya. Ang bango. Oh my gosh. Oh my gosh. Sobrang ganda naman ng texture na to. Fluffy, thick. Ang ganda ng texture. At ang sarap, guys. Hindi ako nagjo-joke. Kita niyo yung umuusok na yan? Ang ganda kasi mainit, fluffy. Parang pancake siya pero yung texture ibang level. Made to perfection. Charot. Ito yung nirecommend ng cashier nila. Panalo. Ang sarap. Tsaka ang perfect sa maulan na panahon. Kasi mainit, umuusok-usok, fluffy. Siguro, yan, fluffy na pan. Ay! Di ba? Nahuhulog na siya. Ang sarap. Tingnan natin yung kape nila guys. Ang in-order ko is caramel macchiato. Ay, masisira ko na yung art. Wow. Ang sarap.
nakakatulong yung maulan na panahon para mas ma-appreciate mo yung kape. Masarap na nga sa akin yung kape kahit hindi maulan eh. Kahit pawis na pawis ako, nasasarapan ako sa kape. What more pa ngayon, ang ganda ng weather. Ang sarap ng kape. Ayan. Pero ito guys, must try. Ano kayang tawag dito? Basta parang fluffy pancake guys. Cold miyabe. Kapag napadaan kayo dito sa Jimbucho, miyabe na cafe. Tapos itry nyo to. Made to perfection. Gusto nyo may mga ganun ako, made to perfection. Parang last time mga heaven on earth. Saan ko nakukuha yung mga ganun? Kung merong mga ganito kasarap na pagkain, parang okay na lang ako maging single. Kasi masaya na ako sa ganito. Basta masarap yung pagkain kahit mag-isa, go. Ang sarap, my gosh. Ibang level naman yung muntik na akong umalis, nakalimutan ko. Clean as you go pala dito. Japan pala ako. Kala ko Manila. Tsaka wait lang. Clean as you go tayo. Gusto ko gamitin yung natutunan kong word from Kim. Guchiso sa madeshta. Yung parang pag na-appreciate mo yung pagkain, tapos sabihin mo na thank you so much. Guchiso sa madeshta. Thank you. There's a kimono? Oh, if you buy a kimono pouch, you can get origami. Oh, wow, nice. Thank you so much, guys. So if you visit here, you can get origami if you buy kimono here. Very good food. Yummy, yeah. This one? Very yummy. Really good. Thank you. Very good. Ayan guys, mag-show tayo ng appreciation because the food was really good. Like, easy 10 out of 10. Like, minsan lang ako mag-10 ng food, but it's really a 10. Like, it's a 10 out of 10. So yun guys, total sobrang lakas ng ulan ngayon. Parang mahirap din naman mag-explore sa labas-labas, maglakad-lakad. Naisipan ko, mag-onsen na lang tayo. Favorite natin yung onsen. Tapos, maganda pa ngayon kasi maulan. Diba? Parang ang sarap lumublob sa mainit, tapos maulan. So, pupunta tayo sa Toyoso Manyo Club Onsen. Yung dati na rin namin napuntahan. So, nag-book na lang din ako ng ticket sa Klook. Yeah. Para pagdating natin doon, may ticket na tayo. Tapos yung pinili ko yung merong buffet. Dati nagganito na kami pero walang buffet. Tapos parang mga 300 or 400 pesos lang yung difference. Meron ka ng buffet. So sabi ko, mag-buffet na tayo. Para doon na rin din yung dinner natin, no? Mag-onsen tayo. Tapos after onsen, magbo-buffet tayo. So, ang papunta kasi sa Toyoso Manyo Club, parang walang malapit na train. So sasakyan ulit natin yung bus 5-2. Kagaya ng bus na sinakyan natin. Going to, mag-exit na nga tayo. Nahihirapan ako. Lakas ng ulan. Magbabas tayo. Going to, kagaya siya ng bus na sinakyan natin papuntang Team Lab. Di ba, dati bumaba tayo sa Ginza, tapos sumakay tayo ng 5-2. Ngayon naman si Google, pinababa niya ako dito sa Hibiya Station ng train. And then, sasakay ulit tayo ng 5-2. Wait lang guys ha. Nandiyan na nililito ako. Mag-exit na nga tayo dito sa train para mas nadadalian ako pag nasa labas ako. Ayan, perfect. Sige. Ayan. Maulan pa rin guys. Pero masaya to. Masaya mag-onsen ng maulan. Nililito ako. May 5-2 po ba dito? Please ng boss. Ito 5-2. Saktong-sakto. Tama. Tama tayo guys. 5-2. Let's go.
Ay, thank God. Kanina pa ako naghahanap nitong station na to. Tama yung dumating na bus, guys. Ha? So, sasakay lang tayo sa bus 5-2. Marami naman ang ruta nitong 5-2. No? So, depende kung saan kayo nakastay na hotel at kung anong malapit sa inyo. Pero I think laging ito yung sinasakyan na bus 5-2. So, nandito ako sa 8 stops. 8 stops or 20 minutes yung biyahe natin. And then, we're going to walk 13 minutes. Para mga 30 minutes pa yung biyahe natin papunta sa Toyoso Manyu. So, see you na lang later, guys. Ang lakas ng hangin, guys. So, bumaba ako sa Shin-Toyoso station ng bus. Tapos yung payong ko naghihingalo na, tignan nyo. Nasira na siya. Kasi parang bagyo level na yung hangin. Lumilipad na siya pabaliktad. So, kapit lang. Hanggang bukas ka pa. Hanggang bukas pa kita kailangan, please. Hala, sorry naman. Sasabihin niya lang, ganyan ka lang sa akin kasi kailangan mo pa ako ngayon. Tapos bukas itatapon mo pala ako. So, ayun na pala yung Team Love sa likod ko, guys. Ayan, no? Hay! Hala! Yung bayo ko nasira. Ayun yung Team Love. Pinakita ko ba kasi yung Team Love? Ayun yung Team Love, guys. Dahil pinakita ko yung Team Love, nag-against the light. Against the light. Wait lang. Pwede dyan kayo muna. Ayan, may bakal naman eh. Nag-against the hangin. Hala, wala na tayo. Ayan. Please lumaban ka naman. Kaya mo. Ala ka, kaya mo pa siguro yan. Hala. Ayan, guys, ito yung nararanasan natin sa bagyo. Hala, yan na, tara na, tara na. Hoy, please protect me from all evil. Hala, kawawa naman yung payong ko. Sira na siya tuloy. Ganyan lang siya kasi pag nag-against the ka na hangin, masyado na siyang malakas. Hindi na kinakaya ng payong ko. Dali, lumaban tayo. Ayan na yung state of the nation niya. Tapos pag mali pa ito, hala. Tapos kapag mali pa ito, kapag yun na talaga, bis. Tinuloy mo pa talaga ito. Feeling ko walang tao sa onsen. Ako lang yung may lakas. Hala, tapos sarado pala, no? Hindi ko chinek. Maganda talaga ako. Ganito yung klase ng traveler na dapat yung tularan. Yung well-researched and lahat talaga perfectly planned. Walang mga mishaps. Ito talaga, kung ito, yung hanap nyo yung parang lahat ng itinerary perfect, Marvin, sama ako. Please subscribe. Hala! Oh my God! Guys, parang hindi na to parang pati ako nililipad na. My God, look at my umbrella. Let's see. Ay! Matutusok na ako. Deserve ba natin? Ala, tapos mali pa ako. Huwag yung sabihin mali. Ala, ang lakas na ng ulan. Baka pwede na akong tumawid kahit red pa. Chay. Red pa, guys, kaso malakas na ulan lang. Patawirin nyo naman ako, mamusta. Ala, ang lakas talaga ng hangin, guys. Parang hindi na to joke. Tara, go. Dili. Ala, ang lakas ng hangin. Mama, I'm so scared na. Hala, nasan ba ako? Tapos mali pa ako, no? Wait nga. Guys, merong parang MMDA or parang police na nakakita sa akin. Tapos parang awang-awa na siya sa akin. Hala, shit. Basang-basa na yung bag ko. Hala, yung wallet natin. Oh my gosh. Guys, parang may mga desisyon talaga tayo sa buhay na hindi pinag-iisipan. Pero ganun kasi yung masaya eh. Drama is good for the vlog, pero too much drama, hindi na good eh. Parang, hala guys,
Wait lang. Nasaan na ba ako? Wait lang, wait lang. Ay! Ay! Akit lang ako sa taas guys kasi masyado nang malakas yung ulan. Ay, Diyos ko Lord. Ay! Woo! Nasaan na ba yun? Nakawawa na yung payong ko guys. Wait lang. Kalmado pa naman ako. Kalmado. Sure kang kalmado ka pa? Sabi kasi sa balita, kagabi dadating yung bagyo. Kagabi hanggang kaninang umaga. Hindi siya dumating kagabi. Ngayon pala siya dadating. Na-late siya. Na-late siya ng isang araw. Ah, hay. Tapos siya pa ako umalis. Ang galing. Wait lang guys. Kalmahan nyo lang. Ayaw nang magsara ng payong ko, oh. Wala na siyang energy. Ay! Wala guys. Wala na siyang energy. Paano tayo makakauwi? Wait lang, wait lang. Kalma, kalma, kalma. Whew! Baby, kalma. Kantahan nyo muna. Kalma. Baby, kalma. Eh, maulan. Pa. Eh, kalma. Maling desisyon ka. Pero dapat panindigan mo kasi mababash ka. Charis. Oh my God. Tuyoso Manya Club. Ah, this is La Vista. La Vista to. Ito yun. Ah, gaganon ako. Okay, sige. Maganda yan. Hala. Naliligaw ako pero ayaw kong ipakita yung emotion ko na naliligaw ako. Kunyari, mahilig lang kasi ako maglakad eh. Hindi ko Tuyoso Market. Okay, nakita ko na yung Tuyoso Market. Tapos, tatawid daw ako. Nasaan siya dyan? Ito yung nakikita ko pero so, ang Tuyoso Manyo is nasa second floor daw ang entrance. Come on. Tinapon ko na yung payong guys kasi as in super sira niya na. Tinapon ko na lang sa trash can dito sa gilid. Pero mamaya pag pauwi natin, ay, let's just hope na mamaya hindi na siya ganun kalakas. Masana ako. Parang kailangan ko na rin talaga maligo sa onsen kasi naligo na ako sa ulan eh. Di ba nakakasakit yung ganito? Yun guys, nandito na tayo sa lobby ng Tuyoso Manyo. Hi. Hi. I have reservation. Okay. Here. Yeah. No tattoo? No tattoo. No tattoo. Okay. Tattoo nice. Okay. Thank you. Tattoos are not allowed here. Here from Tattoos cannot. tattoo. If with tattoo cannot onsen, right? Tattoo. Okay. Kabashi. Here, okay. Okay. Got it. Okay. Thank you. Okay. So guys, if you have tattoos pala dito, for example ito. Parang visible tattoos, you cannot enter the onsen. Yeah guys, if merong visible tattoos, you cannot enter. Unfortunately, sa mga nagtatanong. Gwapo ni Kuya Staff. So, ay, sorry, no shoes. I'm so sorry. I forgot. Okay. Shoes back. Okay, thank you. Ayun guys, so pagdating nyo, di ba nag-check-in tayo sa front desk. Ano ba tong mga to? I'm not sure. Pero ito, mamimili ka ng iyong yukata or iyong costume. So marami naman ditong options kung ano yung
napupusuan mo. So, pili-pili ka lang dito. Ayan, no? Stop your kissing. So guys, meron na naman akong boplokan na gawa. Di ba ang in-order ko dito, yung nag-book ako sa Klook, yung may free na buffet. Kasi sabi ko parang additional 350 pesos lang, tapos buffet ka na. Tapos nung mag-buffet na ako dito, kasi inuna ko yung onsen, inuna ko yung sauna, lahat din ng relaxation, inuna ko. Sabi ko ilalast ko na yung pagkain, di ba kasi para ending ng ating relaxation pagkain. Tapos dumating ako dito 10:34 PM. Hindi ko na naman binasa yung binok ko. Guys, okay. Ang pagkakamali ko ay ang pagkatuto nyo. So, kapag pupunta kayo dito, kapag weekdays hanggang 10 PM lang yung buffet. Kapag weekdays hanggang 11, pero ngayon is Friday which is a weekday. So, hanggang 10 lang ang buffet. Although, I can stay here naman 24 hours. Like, walang time limit dito guys. You can stay 24 hours. Like, pwede ko pa daw siya gamitin tomorrow breakfast. Ang breakfast is, I'll check the time. I'll check the time for you guys kung anong oras nag-open ang breakfast. Gosh, 11:30. So, yan, 11:30. Ay, ano to? Last admission. Sabi last admission, ay okay. Ay, hindi guys. Actually, sorry guys, mali pala ako. Kahit pala weekend, hanggang alas 10 lang talaga ang buffet. Which means, dahil hindi ako umabot sa 10 PM na cut-off, pwede ko siyang gamitin bukas ng 11 AM. Pero alangan naman magstay ako dito ng 12 hours para sa buffet. Para sa nalugi nating 350 pesos, di ba? Although, pwede naman kasi may pahingahan dito. Pwede kayo actually matulog dito, guys. May ano ako sa inyo. Tip. For example, 'di ba, last day niyo na sa Japan. Tapos wala na kayong hotel. Pwedeng hindi na kayo mag-hotel nga eh. Ito na yung gawin yung hotel. Kasi you can stay here unlimited, like may mga tulugan naman dito, may mga rooms, relaxation, tapos pagising nyo, merong mag-onsen ulit kayo, and then mag-buffet kayo, like, 'di ba? Kasi I booked this for only 1,000 pesos plus. Eh yung hotel dito sa Japan magkano? May natutunan na naman kayo. May silver lining na naman, di ba? Pagkakamali ko, pero silver lining. Hanapan mo ng lusot kasi mababash ka, Marvin Al. Hoy, hinanapan ko ng lusot ha. Naisip ko pa yun, di ba? Kung maglalas din na kayo dito sa Japan, instead of mag-hotel kayo, you stay na lang dito sa Toyosu Manya Club. Like, maraming floors to. Di ba? Tapos matulog kayo. Kung may mga may restaurant din dito, and then di ba? Pero yung luggage nyo lang, yun lang yung problema. Saan nyo ilalagay yung luggage nyo? Alangan naman pumunta kayo dito ng naka-luggage. Masyado naman kayong halata. Masyado kayong halata na mag-i-stay kayo ng 24 hours dito at gagamitin nyo siyang hotel. Pwede nyo iwan sa mga lockers or iwan nyo sa hotel. Baka pwede namang 24 hours na maiwan yung luggage nyo. But yeah, sayang, this is the perfect way sana to end your Tokyo kasi this is my last night na in Tokyo. Ang saya sana na mag-buffet on my last night, no? Kaso again, hindi ko binasa. Kasi 24 hours itong onsen. So, in-expect ko, baka 24 hours din yung buffet. Kasi 24 hours sila. Hindi pala. Hanggang alas 10 lang yung buffet. So, since hindi tayo nakapunta dito, maybe let's just go somewhere else na makapag-relax tayo. 5th floor. Let's check their ano. So, ayan. 7th floor is yung front desk. Game room. Sa 6th floor is yung onsen, yung dito kayo maliligo guys. Walang saplot ha, as in brief, towel, wala, and everything. Kailangan yung ipakita lahat. 5th floor is yung restaurant, kung saan ako nandito. Meron palang mga massage room, pero may extra bayad itong kung gusto niyo magpa-massage. And body foot relaxation room. May reading corner sa 2nd floor if you want to read quietly. Guys, this is the relaxation room. Bawal tayo masyado. Bawal tayo mag-ingay. Kasi may mga natutulog dito guys. Sobrang hina lang ng boses ko. Pero may kanya-kanyang TV yung bawat ano. Ang galing.
Pwede kang mag-relax dito. Tapos yung view mo. Look at your view. Wow. Look at the view. Ano ba ito binubuksan? My God, wala kasi sa bahay nito. Dang. Ay, meron palang button dito. Bubo. Premium. Ang daming amenities. Kaya favorite kong itong onsen na to dito sa Tokyo guys. Kasi ang dami niyang amenities talaga. Onsen, relaxation room, kung ano-ano lang. Ang sarap matulog dito. Kaso masasara na tayo ng train. Mag-alas 11 na. Ang train dito, pansin ko mga alas 12 sila nagsasara. Dapat alas 12 nakasakay ka na. Minsan 12 a.m. to 1 a.m. pero dapat 12 nakasakay ka na kasi baka masarang ka na. Or 11:30. 10 na. So, ay 11 na. So, kailangan natin umuwi. Siguro mga 11:15. Sakto na wala na yung ulan. Tara, uwi na tayo habang wala pang ulan. Baka umulan na naman guys. May hirapan ako umuwi. Ayun guys, merong free na tea dito. Ayan, free drinks naman pala. So, mag-green tea tayo para, ay hot or cold? Hot na lang. So nice. Sarap ng hot tea. Perfect. This is really, I really suggest kung last day nyo na sa Tokyo, huwag na kayo magpaka-busy-busy. Mag-relax na lang kayo sa last night nyo. Perfect way to end your Tokyo trip to Yosomanyo Club. And use my discount code. Marvin Samako Vlog. So good. So guys, doon sa 6th floor yung common bath na as in onsen. Ang saya guys, meron silang indoor na parang sento. Tapos may hot, may sauna, may steam bath, may shower area. Pero yung favorite ko talaga yung outdoor. Tapos saktong-sakto pa kasi malakas yung ulan. Malakas yung ulan ngayon, di ba kasi may bagyo? Ang saya ng outdoor onsen, yung parang lululub ka at mainit, tapos pag aahon ka malamig, mahangin kasi bumabagyo. Super perfect. So punta kayo dito guys, yung outdoor onsen talaga panalo. Pero bawal kasi magdala ng camera sa area na yun kasi syempre nakahubad yung mga tao, so bawal dalhin. Pero ang saya sana magpicture doon sa outdoor onsen kasi pag makikita mo yung mga buildings ng Tokyo, tas may glass lang, may onsen, ang saya. Yun yung favorite ko na ginawa dito, yung outdoor onsen guys. So pag punta kayo dito, you should try that, okay? Tsaka yung buffet sana, okay lang, mag-convenience store na lang. So I think guys, that's it. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Again, highly recommend. This is the perfect way to end your Tokyo trip. Relax lang and wala na kayong iniisip kasi magbaback to normal kinabukasan, di ba? Back to reality. But thank you again for watching and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Hi. YouTube. Amazing. See you.